Hello sa inyo. Naisip niyo ba? Paano kaya magtanong ng ano to sa Korean? Well, kung oo, perfect! Kasi yan mismo yung pag-uusapan natin ngayon. Alalamin natin kung paano magtanong at sumagot tungkol sa mga bagay-bagay sa paligid natin in a super simple and fun way. Tara, simulan na natin. Okay, imagine this. Nasa Korea ka, pumasok ka sa isang convenience store, tapos may nakita kang snack. Mukhang masarap, pero di mo alam kung ano. Or paano kung nasa bahay ka ng isang Korean friend? Paano mo itatanong yung mga bagay na nakikita mo? Yan yung tanong na sasagutin natin ngayon. So, heto na. Ito yung magic phrase para sa araw na to. Igon moyo? Ang ibig sabihin niyan is, what is this? Or ano to? Ulitin natin dahan-dahan lang. Igon moyo? Galing. Ito yung pinaka-importante, kaya tandaan natin to ha. Okay, para masagot natin yung tanong na yan, syempre kailangan natin ng mga salita, di ba? So let's build our vocabulary. Magsimula muna tayo sa mga bagay na, madalas nating makita sa isang opisina. Okay, ready na? Pakinggan nyo ng mabuti yung pronunciation. Tapos sabayan nyo ko ha. Unahin natin, kalendaryo. Sa Korean, yan ay talyok. Sige, sabay-sabay tayo. Talyok, talyok, talyok. Very good. Sunod, salamin. Ito naman ay angyong. Ulitin natin, angyong. Angyong, angyong. Okay, yung panulat o pen, madali lang to. Ballpen. Sabayan niyo ko ha, ballpen, ballpen, ballpen. At yung huli sa listahan natin for this part, computer, na sa Korean ay kompyuto. Isa pa, kyongpyuto, kyongpyuto, kyongpyuto. Ang galing! Focus muna tayo dito. Ayan, kalendaryo. Tandaan natin, sa Koreano, ito ay talyok. Sige, bigkasin natin ng dahan-dahan at malinaw. Talyok, talyok, talyok. Perfect. Next up, salamin. Sa Korean, ito ay angyong. Okay, sabayan niyo ko ulit 3 beses. Angyong, angyong, angyong. Galing! Ito naman, yung panulat o ballpen. Ang dali lang nito pakinggan, di ba? Sige nga, sabay-sabay tayo. Ballpen. 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 Good job. At para matapos itong first set ng vocabulary natin, heto na, ang computer. Sa Korean, ito ay computer. Pakinggan maigi yung tunog ha? Computer. 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 Ayan, ang galing. Okay. So, may mga bago na tayong salita. Anong susunod? Siyempre, gagamitin natin sila sa isang sentence. Handa na ba kayong bumuo ng mga pangungusap? Pag-aralan natin kung paano sabihin yung it is or ito ay sa Korean. So, ipapakilala ko sa inyo itong dalawang to, iyeyo at yeyo. Ito yung ginagamit natin para sabihing ito ay sa pang-araw-araw na usapan. Hindi siya sobrang formal pero magalang pa rin. So gamit to, pwede na nating i-identify yung mga bagay-bagay. Okay, huwag kayong mag-alala kasi napakadali lang ng rule para dito. Pakinggan nyo ha. Kung yung salita ay nagtatapos sa isang consonant o katinig, tulad ng N sound sa ballpen, ang idudugtong natin ay iyeyo. So magiging ballpen iyeyo. Gets? Ngayon, kung nagtatapos naman sa vowel o patinig tulad ng E sound sa sige, ang idudugtong natin ay yeyo. Kaya ang kalalabasan, sige yeyo. See? Simple lang di ba? Sige nga, try natin. Quick practice. Tandaan, yung salitang computer, nagtatapos yan sa vowel. Yung ballpen naman, nagtatapos sa consonant. Okay, isipin nyo sandali. Ano kaya yung tamang ending para sa bawat isa? Ano? Nakuha nyo ba? Ang tamang sagot ay computereyo at ballpeneyo. Yehey! Sige, i-practice natin yung buong sentence. Unahin natin yung computer. Computereyo. 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 Okay, ngayon naman yung sa panulat. Ballpeneyo. 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 Perfect. Galing. Alright, let's level up. Dagdagan pa natin yung alam nating words. This time, focus tayo sa mga gamit na, mga everyday items na madalas nating bitbit. Okay? Game? Pakinggan nyo ulit at sabayan ako. Unahin natin bag. Sa Korean, yan ay kabang. Ulitin natin, kabang, kabang, kabang.
Sunod, yung pitaka or wallet, yan ay chigap. Bigasin natin. Chigap, chigap, chigap. Okay, susi naman. Ito ay yolse. Sige, try nyo. Yolse, yolswe, yolswe. At panghuli, cosmetics. Sa Korean, ito ay hwajangpum. Sabay-sabay tayo. Hwajangpum, hwajangpum, hwajangpum. Ayan, ang galing. Okay, so, alam na natin kung paano magsabi ng this is A. Ngayon, ano yung kabaligtaran niyan? Paano naman kung gusto nating sabihin na this is not A? Yan yung aalamin natin next. So, ito na yung kasagutan, iga aniyeyo. Ito yung katapat ng natutunan natin kanina. Basically, it means it is not or hindi ito. Ito yung negative form. At ang good news, halos pareho lang yung rule. So madali nyo tong matatandaan. Kung yung word nagtatapos sa consonant, tulad ng kabang, gagamitin natin ng i aniyeyo. So magiging kabangi aniyeyo. Kung nagtatapos naman sa vowel, tulad ng shige, ang gagamitin natin ay ka aniyeyo. So magiging shigega aniyeyo. 'Di ba familiar na yung pattern? Okay, practice time ulit. Imagine this situation. May kaibigan kang tumuro sa family picture nyo tapos nagtanong siya, "Halyogieyo? Kalendaryo ba to?" Paano mo siya sasagutin sa Korean? Paano mo sasabihin na hindi yan kalendaryo? At ang tamang sagot ay, 아니요, 달력이 아니에요. See? Ginamit natin yung E after 달력. Kasi, diba, nagtatapos yun sa consonant sound. Ang galing. Sige, i-practice nating sabihin yung buong sagot. 3 times. Game. 아니요, 달력이 아니에요. 아니요, 달력이 아니에요. 아니요, 달력이 아니에요. Perfect. Alright, nasa final stretch na tayo. Para siguradong tumatak sa isip natin lahat, pagsamasamahin natin lahat ng napag-aralan natin ngayon. Ready na ba sa final review? Okay, ito yung mga vocabulary words na natutunan natin today. Let's go through them one by one. Sabayan niyo ko ha, 2 beses lang bawat isa. Ready? 달력, 달력. Next, 안경, 안경. Tapos, 볼펜, 볼펜. Then, computer, computer. And then, 가방, 가방. 지갑, 지갑. 열쇠, 열쇠. At panghuli, 화장품, 화장품. Wow, ang dami na nating bagong alam na salita. At syempre, hindi pwedeng mawala yung mga key phrases and sentences natin. Ulitin din natin 2 beses each. Malinaw ha, simulan natin sa tanong. 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? Ngayon, yung mga sagot. 달력이에요. 달력이에요. 시계예요. 시계예요. At yung mga negative sentences. 가방이 아니에요. 가방이 아니에요. At 컴퓨터가 아니에요. 컴퓨터가 아니에요. Grabe, ang galing nyo. Wow, great job today everyone. Sana na-enjoy nyo ang pag-aaral natin at sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, tame tomaneo!